Iginawad na ang nasa 5 hektaryang relocation site sa mahigit 2,000 pamilya sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kabilang kasi sila sa mga pamilyang apektado na isasagawang rehabilitasyon sa Luok ng Maynila. May report si Melales Moras. Ito ang Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, kung saan ang mga bahay nakatirik sa gilid lang mismo ng dagat. Dahil sa malawakang rehabilitasyon sa Manila Bay, ang mga residente rito tulad ni Aling Marilyn pinapalipat na. Ayaw nga sana nilang umalis pero basta't may maayos na malilipatan, handa silang makipagtulungan. Sumusunod lang naman kami sa nila kung kailan kami lilipat. Wala pang kasi gagawin pa raw. Ang magandang balita, masusolusyonan na ang problema ng mga tulad ni Aling Marilyn matapos idaos ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding ukol sa relokasyon ng mga taga-Isla Puting Bato. Pinangunahan ang aktibidad ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at Manila Mayor Joseph Estrada, katuwang ang iba pang stakeholders. Linilinisan natin ang Manila Bay. Kaya yung mga taga-Isla Puting Bato kailangan mailipat sa ibang lugar at nakahanap ng lugar kung saan paglilipatan. Ibig sabihin nun, pwede magkaroon ng pagmamahal sa kalikasan at the same time pwede magkaroon ng seguridad sa lupang tinitirikan. Sa ilalim ng kasunduan, nakasaad na magbibigay ng 5 hektarya ng lupa ang Philippine Ports Authority para sa mahigit 2,000 pamilya. Ang PPA rin ang mga ngasiwa ng pagpapatayo ng pabahay, katuwang ang National Housing Authority. Kung ang karamihan ng relocation sites ay sa probinsya matatagpuan, ang lilipatan ng mga taga-Isla Puting Bato nasa kaparehong barangay lang. Dahil nasa ilalim ng pamumuno ng Department of Transportation ang PPA, tiniyak mismo ni DOTR Secretary Arthur Tugade na tututukan nila ang proyekto. Bayin niyo ang administrasyon Duterte. Hindi ho kami ganyang magtrabaho. Mapapangako ko sa inyo na ang itatayong istruktura ay isang istrukturang mapapakinabangan sa mahabang panahon. Bago ang pagpirma sa Memorandum of Understanding, nagdaos din ng pagdinig ang House Committee on Housing and Urban Development para busisiin ang proyekto. Meron tayong 90 days na i-develop o i-create ang IRR. Binigyan ako ng direktiba ng ating mahal na speaker na maging involved doon sa formulation ng IRR. Melales Moras para sa Bayan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at Laging Una. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit 100,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa bayan.